Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Aquarius. This is for October 28 hanggang November 3. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And tanda po natin yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will tayo, use it wisely. Kung hindi nyo po alam kung na po yung sun, moon at rising sign nyo po, sa dulo po ng video natin may link tayo para dito. At kasama din neto, may tinatawag na po tayo extended readings kung saan mas malalim na yung, kumbaga itutuloy natin yung readings, mas malalim na yung babasahin natin and may possibility makakuha tayo ng mga time frames and mga hints kung ano ba yung sinasabi ng dito sa reading na to. So to unlock nyo po yon, i-click nyo lang po yung join button sa baba. Magkakaroon po kayo ng access sa lahat po ng ating mga members only na readings. Para sa mga naghahanap po ng for the private readings and spellworks po, message me in my Facebook. Link is in the description below. At sa gusto pong mag-support ng mag-send ng donation to us, you can click on the thanks button, yung heart, or you can send it via GCash or Maya numbers in the bottom of your screen. Okay, so Aquarius, kamusta ka ba? So meron tayong the Chariot tsaka Observer. So si Chariot's about movement and is also fighting for a cause kasi nga 'di ba Chariot, lumalaban sila para sa kingdom. But this is also connected sa Cancer. Cancer naman po is about the house of family. Now, Observer, and alam mo, tawag dito, ang dami mo na ito yung advice ng cards. Ang red flag, pag may nakita kang red flag, hindi yan fiesta. Hindi rin yan carnival. Red flag yan. Warning. So, the cards are showing dito na may mga nakikita ka na mga negative or mga sabihin natin, hindi kaaya-ayang sign. Pero andoon na pinipilit mo na lang medyo iwaglit muna. Yung mga tipong nag-iisip kami, maybe naman hindi yun talagang intention. Mga ganyan. Baka naman kasi iba talaga yung sinasabi. Or baka naman kaya nangyari yun kasi may pinagdadaanan. Ayan. Paalala lang, Aquarius, huwag mong masyadong bigyan ng ibang kahulugan or explanation ng mga bagay. Kasi may mga may mga moments na pag sinabi, black is black, white is white. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ganun kasimple 'yon. Never naging pula ang orange, pula ang yellow, mga ganun. So, andito na pinapakita na minsan mas sabi nga nila, mas masarap pang mapag-isa eh. Kasi once you're alone, walang ibang mangingialam sa'yo, walang magdidictate sa'yo. And this is what the cards are saying as well, na kailangan mo nang bigyan ng moment yung sarili mo na magkaroon ka ng sariling decisions nang hindi pinapakalaman ng iba. Ang nangyari kasi dito, may nakita ko na may mga tao na gusto magbigay sa'yo ng positive reinforcement, ng positive na advices or positive na panukala, suggestions. Pero ang nangyari medyo hindi mo nagustuhan kasi hindi umaayon doon sa end result sa gusto mo. Fortunately, napapansin mo na ngayon na may point sila, na tama sila. So, it is an imperative ngayon na it's a good task or a good way na medyo isaalang-alang mo na yung mga sinabi nila. Walang masama na kung aamin tayo na may pagkakamali tayo o nagkaroon tayo ng lapses sa end natin. Wala masama doon kasi kung yun yung tamang gawin mo.
Kasi doon magsisimula ang healing eh. Doon magsisimula yung correction. Doon magsisimula yung bibigyan ka ng universe ng additional way to make things right. So, you are your own family, ha? Tingnan natin, ano bang nagko-cross sa'yo? Ay my gosh, ano ba nangyari, Aquarius? 7, 8 of Cups, tsaka new life. So, 8 kasi is about strength. So, we have weakness, emotions. So, may mga nag-end. Paano ko ba explain sa'yo to? Aquarius, why ang dami mong may feel of loss ka? Parang andoon na naramdaman mo, binabalik ka ng universe sa mga bagay na nilalayuan mo. Pakiramdam mo yung universe, may mga inuungkat na mga bagay. Actually, hindi to inuungkat eh. May mga trigger na ginagawa ang universe. And those triggers, nagpapakita na meron ka mga inner pains na kailangan bigyan ng atensyon. Now, andun ka sa point kasi na you feel weak. You feel na parang mahina ka. Na parang wala kang matakbuhan, wala kang malapitan, wala kang masandalan. Kaya yung iba sa inyo, ang ginagawa, nagpapaka-busy na lang siguro sa work o naghahanap na pwedeng mga nabubuting-ting para doon na lang nila ibibigay muna yung attention nila. Aquarius, okay lang sana yun eh. Kaso, hindi kasi na-address yung main issues. And the main issue here is yung mga connections mo in the past o yung connection mo in the past na hindi mo naayos or hindi na bigyan ng proper ending or what not. Now, ang nakikita ko rin dito sa card mo is abrupt kasi mga naging endings eh. And medyo parang binigla mo yung decision mo at for you ngayon parang yes, nagsabi mo ay okay, I'm free, I'm okay, pero ang pinapakita sa akin ng cards dito, may mga part pa rin sa'yo na hindi okay. May mga parts pa rin sa'yo na medyo nawindang sa mga kaganapan. At may mga parts din sa'yo na andoon na sana maayos ulit. Kasi sayang yung mga, may mga panghihinayang ka pa rin doon sa past na yon. Kaya yun. Tingnan natin kung ano yung, kasi dami tinatanggal pa rin sa'yo, Aquarius eh. I think, aftershock pa to nung, kasi hindi pa fully transition ng Pluto sa house mo eh. Pero tingnan natin, ano ba yung desire mo? Knight of Wands and a change in the wind. Alam mo, minsan may mga bagay talaga hindi na kayang ibalik. May mga past na it's already in the past. Hindi na natin kayang baguhin. Kasi yun yung hinahanap mo, parang sana pwedeng maulit to ulit or sana ganito na lang ulit. Kung sana ma-rebuild yung ganito. Unfortunately, minsan pag damage na kasi hindi na pwedeng ulitin or pag nag-expire na, it's already finished. Yun yung pinapakita ng cards dito. So, gusto mo sana maibalik yung mga bagay sa nakaraan to the present. Pwede, in a way, maibalik, pero hindi na katulad doon dati. Parang yung sinabi ko doon sa isang kaibigan ko. Ay ko, walang masama kung papatawarin mo yung tao, pero hindi naman ibig sabihin na pag pinatawad mo, ibabalik kayo sa dati. Kasi, kung hahayaan mo mangyari ulit yun, binibigyan mo ng capacity yung tao na masaktan ka ulit. So, mind you, yung sinasabihan ko dito is friend ko na kinaliwa siya ng asawa niya. Wala naman masamang patawarin eh, pero hindi naman required, sabi ko na magkabalikan kayo ulit or hindi naman required na magsama kayo sa isang bubong. So, anong kasi dami mong hinahanap in the past, parang medyo comfortable din kasi yung life mo nun. Siguro, hindi ko alam kung gaano ka layo to sa
yung mga iniisip mo na okay naman yung mga bagay, bakit nagkaganto, nagkaganyan. So, yun. Medyo doon tayo nagkakawindangan ng sa end mo. Sorry medyo hindi ito ibibigay ng universe for now. Kasi may mga sinesettle muna sa'yo mismo eh. Ano mo kasi yung foundation mo? So, meron tayong 9 of Wands, tsaka loyal heart. So, 9 is about higher level of learning. Tapos si Wands naman, yung 9 din is also about sacrifice. So, si Wands about passion kasi fire siya. Tapos, loyal heart. Simple lang naman yung karamihan nyo. May gusto yung sa inyo eh. Parang, you want na yung foundation nyo is, please understand me. Parang, please intindihin mo kung ano ako or sino ako. Sana mag-gets nyo na, yun yung mga ganun yung mga linya mo. Sana mag-gets nyo na, this is who I am. Na, ito yung kaya kong gawin, ito yung gusto kong gawin, ito yung pwede kong gawin. Pero kasi, ito yung paalala ng card sa'yo ha. Then, although yes, you can be loyal at some to a certain extent. Pero kasi, ang understanding, it's give and take. Parang communication yan. Hindi pwedeng palag-usap kayo, isa lang yung lagi nagsasalita. So, hindi yung communication. Hindi yung dialogue. Ano na yun? Monologue. O declamation, kung anong gusto mong gamiting term. Yun yung gustong iparating sa'yo ng universe eh. Na, o yung foundation mo, na medyo iko-correcto ng universe, na you need to also learn how to take into account yung sinasabi ng ibang tao. Oo, sabihin natin, given air elemental ka, kaya andoon na you're a great thinker, hindi ko questionin yon. Andoon na, sabi nga nila parang si Virgo din, di ba? Air element. So, analytical kayo. Andun din may pagka-overthinker. Pero, hindi ibig sabihin na na-force nyo yung naisip yung pwedeng outcome. Yun yung outcome. Tandaan mo, maraming variables ang kailangan kang i-consider. Maraming bagay sa paligid na hindi mo napapansin na nakikita ng iba. Kaya nga di ba minsan kailangan natin ibang tao para masabi sa atin kung ano yung kailangang i-correct or kailangang itama or kailangang baguhin sa atin because we are human eh. At prone tayo sa mistake. Hindi rin ito masisisi kasi with the loyal heart, andoon na you tried na maging positive yung connection mo towards people, pero andoon na biglang boom, palak-palak. Parang feeling mo na betray ka. Kaya siguro nag-subside. Yun yung isa sa mga pains na kailangang isettle mo with the help of the universe. Ano ba kasing pain to? Dati sa past mo. King of Swords, tsaka Orphan. So, very self-explanatory siya. So, si King kasi older male energy. So, it's also about passions. The Swords about air and the mind. Tas Orphan. Hindi ko alam kung na lumabas to sa last time reading mo. Mga previous readings mo. Pero, andun yung feeling of being alone. Yung kahit na may mga kasama ka sa paligid mo, you feel like wala pa rin nakakaintindi. Andoon na lagi yung may feeling na laging iniiwan, longing for love. Pero actually, ito hindi naman para sa lahat ng Aquarius to, pero isa sa mga nakikita ko to, hindi talaga love ang hinahanap nyo. Na yung hindi romantic love ang hinahanap nyo. It's more on the family type of setting ang hinahanap nyong klaseng pagmamahal. Andoon na yung cards pinapakita rin dito na you are wanting na acceptance. Yun yung most ang lumalabas dito sa cards eh. Yung acceptance na
yung kung ano man yung naging issues mo in the past, kung ano man yung mga incorrect decisions mo, or yung mga sabihin natin, um, mga shortcomings mo, mga kasalanan mo, yun, lalagpasan yun. Pero andun kasi na hindi nila pwedeng gawin eh. Kasi siguro reminder din ng cards sa'yo, Aquarius, yung past mo, that is your history, your story. So, hindi natin, kumbaga, it's hard to find people na kayang makita yung goodness ng pwedeng maging tayo, yung mag-evolve tayo. So, hindi ko sabihin na mali yung nararamdaman mo. Okay, it's actually a valid point eh, sabi ng card of the orphan, na you are acting to protect yourself. Pero, how can you expect, ito yung tanong nung baraha, paano ma-expect na i-accept ka ng ibang tao, na mamahalin ka ng ibang tao or pupunan nila yung kulang sa damdamin mo or sa puso mo kung ikaw mismo hindi mo haharapin muna yung nakaraan mo. Kung hindi mo bibigyan ng tamang atensyon para gumaling ito. Kasi masyadong ang dami sa inyo, natuon masyado sa pwedeng gawin in the future eh. Medyo na-fast forward natin yung ating utak na ito yung ating tignan. Masama kasi it's part of manifestation eh, na nakafocus tayo doon sa gusto natin ma-achieve. Pero too much of the future is also bad. Para kang, alam mo yun, kasi sabi na love and light, mag-manifest ka. Kaso nga na, pag nasobra ng light, nakakabulag. Pag sobrang liwanag, pwedeng mawalan ka ng vision. Iba kapag na-try mo na yon, kapag nakatingin ka ng matagal sa liwanag, tapos tumingin ka sa ibang part, para ang hirap na parang andoon nagbo-blur yung paningin mo. It's because your eyes masyado siyang nakafocus doon sa liwanag. Hindi niya kayang gawin na mag-adjust sa dilim. Actually, kailangan din natin ng darkness. Kasi, sabi nga, paano mo ma-appreciate yung liwanag kung hindi mo naranasan na magkaroon ng dilim? Parang brown out, di ba? Pag mag-brown out na matagal, di ba yung mga batang 90s, ganyan. Pag nag-brown out before, tapos biglang nagkaliwanag, halos marinig mo lahat ng mga kapitbahay mo nagpapalakpakan. Yee! Kasi may kuryente na. So, yun yung sa past mo. Let's check your pwedeng ikaw na maging future. Okay, we have the sun and also not for you. So, si sun connected to with Leo. Actually, sun kasi is Leo eh. Pero, the sun kasi yung ruling planet ni Leo. It's about creativity din. It's about bright new beginnings and not for you. Alam mo, huwag ka magtataka, Aquarius this is still part of the cleansing process na sinasagawa ng universe sa life mo. Hindi ako magtataka na unti-unti there will be people from your past ang medyo magkakaroon kayo ng reconnection. Andito na medyo mahirap do sa iba na medyo may nagawa kang hindi maganda based on your actions before. Magkakaroon ka ng connection with them or ma-re-establish yung connection mo. This is to help you fix yung pains mo in the past. Yun yung card of the orphan. Pero andito take in mind din na kapag nag-reconnect kayo, hindi na katulad ng dati, which is yung dinedesire mo. It's either ikaw or yung tao or yung mga taong to, magkakaroon na kayo ng boundaries. Parang, na yung may kakaroon ng mutual respect na, okay, hanggang dito lang yung pwedeng usapan, or hanggang dito na lang yung pwedeng i-share, or hanggang dito na lang yung pwedeng ibigay or makuha. So, this is a time of reconstruction mo. And ang maganda dito, yung boundaries nilalagay, it will be mutual din pala.
magiging maayos yung pakikitungo nyo sa bawat isa. Pero hindi namin babalik katulad ng dati. So, tingnan naman natin kung ano yung nakalagay sa iyong physical and emotional environment, your hopes and fears, your possible future, and your message ng deities. So, if you are relating, kung nakaka-relate ka sa readings na to and gusto mo yung mas malalim pang readings, again, we have our extended readings para sa iyo, Aquarius. Para ma-access to, i-click mo lang yung join button sa baba para magkaroon ka ng full access sa lahat ng extension readings natin. Tuloy natin. So, ano bang nasa physical environment mo? So, meron tayong Page of Wands and Happy Happy. So, Page is a younger female energy. And this is about the physical surrounding, and Fire, Wands, passion. Then we have here Happy Happy. Sorry, medyo i-call out kita sa part na to na hindi kasi ang hirap magpanggap na happy kung hindi naman talaga happy. Ang hirap magpakita sa iba na you're okay when you're really not okay. Yun yung gustong ipaalala sa'yo ng universe. Kasi lumalabas ito sa cards mo in your physical environment na ginagawa mo yung mga kailangan mong gawin, kinakausap yung mga kailangan mong kausap. Kumbaga, life goes on as normal. Pero kasi kapag mag-isa ka na lang, andoon na na nadadala ka nung nakuha yung takot, yung lungkot, nagsisidatingan, kinakatok ka. And this is andun yung point na yung kumbaga yung mga multo na nakaraan bumabalik. Yung mga missed opportunities nararamdaman ulit. So, ang ginagawa mo na lang, yung iba sa inyo, busy-busyhan sa ibang bagay para ma-patch up lang. Parang kumbaga sa sakit, temporary remedy lang yung ginagawa mo. Kaya andoon na gusto ng universe is bigyan to talaga ng kalampatang atensyon para maayos talaga siya. Kasi nakakapagod na yung ipapakita mo sa iba that you're okay. Tinry ko na yun before sa work. Amutan ko ano yung problem namin. Basta nagkaroon ako doon ng incident na kailangan ko magsaklay. Nawala ng lakas yung nadulas yata ako nun. Nawala ng lakas yung isang leg ko. So, kailangan ko magsaklay. Isipin nyo from Pag-asa, Quezon City noon, sa may likod na SM North. Tapos ang trabaho ko sa W5th Building, BGC, with saklay si bakla. Diyos ko. From the MRT, tapos may lakad factor, tapos aakyat ka ng footbridge. Ay, ma'am, sabi ko sa'yo, tapos I'm pretending that I'm okay, pero yung totoo, ang sakit na ng kilikili ko lang sa saklay. Yung sasabi ko, ay, di okay lang. Yung culture ng mga Pinoy, pag tinanong, ay, okay, ay, I'm okay lang. Kahit hindi naman talaga. So, hirap gawin to. Your emotional environment, ayan na nga. So, the Star and Fork in the Road. So, the Star kasi is about direction, and this is your ruling card to be honest. And Fork in the Road is about decision making. Ayun nga, ang dami mong naging rush decision. Parang inisip mo na, ay hindi, ito yung decision na pipiliin ko kasi happy ako dito or I'm good with this. Pero kasi Aquarius, hindi lahat ng decision na happy tayo ay makakabuti sa atin. Diba? Yung iba nagsumisinghot, diba? Happy naman sila. Pero tama ba yung decision nila? Diba? Just to cite an example. Diba, Mikay? Yeah. Now, the star is about direction eh. So, andoon na in your emotion kasi ano ba talaga, alam mo, ito na yung moment na pinapaalala sa'yo ng universe din na himayin mo yung emotions mo. Again, hindi dahil happy ka dun sa bagay na yon, tama para sa'yo.
i-segregate mo what are the things na kapag nakuha mo or kapag natanggap mo is magiging happy ka, yet fulfilling din at positive para sa'yo. At ano yung mga bagay na happy ka, pero hindi nagiging beneficial. Or merong pwede ka maging happy, pero may certain extent lang na pwede mong gamitin. Example na lang yung certain extent. Ngayon ako ay umiinom ako. So, pero hindi naman ako yung tipo na lagi na umiinom. Yes, I drink from time to time para to enjoy myself. Pero wag sobra. Kasi ang ending nun, sakit naman yun sa kidney or sa bato, di ba? Or pwede ako ma-low blood, pwede may complications yun. But siguro occasional. In a month, sabihin natin twice, thrice, ganyan. Tama na yung dati na 3 araw sunod-sunod. Diyos ko, di ko kanaya talaga yun after. Lutang ako. So you need to make the decision. Ano yung mga bibitawan mo? Ano yung mga ikikip mo? At ano yung medyo 50-50 lang? Even the way you connect with people. Medyo, pero bago mo gawin yun, doon muna sa sarili mo. Ano yung, example, nagpapasaya-sayo sabihin natin, games, yan, ML, ayan. Walang masama that you play your game, you enjoy that. Pero kapag andoon na nasisira naman yung pag-aaral mo or yung trabaho mo, then you need to look deep inside. Tama pa bang kinikip ko to or should I place boundaries? Ayan. Kasi although yung naging busy ka doon, pumapatay ka ng oras, pero hindi mo napapansin kasi may mga ibang bagay na dapat bigyan ng tamang atensyon, pero naubos mo doon. Your hopes and fears is the Magician and Treasure Island. So si Magician kasi, this is connected to Mercury. So it's a fast-paced movement, a fast planet, and Mercury is about communication. So, si Magician din naman, yung 4 elements is available sa kanya and Treasure Island. Yung gusto mo lang naman kasi, literal, mabilis matapos yung mga problem. I mean, sino bang hindi? Pero kasi, why is it, iba lang yung tanong natin, bakit minsan ang tagal bago ma-resolve ng problem? Minsan kasi ang problema sa atin din. We want solutions, immediate solutions. Pero hindi natin kasi tinatanong ano yung naging cause, bakit na gano'n ang ganong problema? Ano yung naging dahilan, bakit umabot sa ganong punto? Ano yung naging mitya, bakit yun yung kinalabasan ng mga bagay-bagay? So yun yung hope naman ng universe for you. Although you're hoping na matapos agad siya na mataga, but the universe is hoping na matutunan mo ano yung lesson. Para sa pag-aaral yan eh. Paano ka mag-grade 2 kung hindi mo naintindihan yung lessons ng grade 1 ka? Diba? Make sense naman eh. Hanggat hindi mo na ipapasa yung naunang baitang, hindi ka makakapunta sa sunod na baitang ng pag-aaral mo. That's where yung hardship comes in. Hardships are there to make us into a better individuals. Tumatagal yan because we are asking, sometimes we are asking yung sa maling bagay. We need to start asking what is the universe trying to teach us. Ano bang future para sa'yo? 2 of Wands, tsaka chop wood. So, magkakaroon tayo ng kung sa iba, breakthrough, sa'yo, you will have a breakout. Breakout from the busy life, breakout doon sa pattern na meron ka, breakout mula doon sa mga ideologies na hindi na nakakatulong sa'yo, breakout mula doon sa mga bagay na hindi na beneficial para sa'yo. Now, the number 2 kasi is about balance and 1's about passion. Huwag kang, don't be alarmed na may mapapadala sa ang universe na individual or group of people para medyo gisingin ka sa pagkakahimbing mo kung nasaan ka ngayon. At yung paggising sa'yo, medyo mawiwindang ka lang. Kasi, kumbaga sa tutulog, bila kang aalugin. So, medyo
forceful yung gagawin, pero needed kasi para mabilis yung process. So, for the awakening ka na from your busy life. Ano ba kasi sabi ng deities? So, we have here, ayan, di ba? Sakto. We have here is the card of Pluto. Completion, secrecy, and the wish to transform. So, the deity, si Pluto, pinapaalala niya sa'yo na kasi si Pluto kasi is about transformation eh. So, di ba, isipin mo from Capricorn, yung di ba nag-transition. So, si Pluto, lumipat na siya in our lifetime from Capricorn, lilipat siya ng Aquarius. Ngayon, transformation yung mangyayari. So, from the house of career to going towards the house of friends and hopes. So, andito na mapasok tayo sa air. So, additional knowledge yung makukuha mo. This is an enlightenment era para sa'yo, sabi ni Pluto. So, andoon yung punto, i-maximize mo to, make the most out of it para mag-benefit ka and be a better version of yourself. So, naway nakatulong po ang reading sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will tayo. Let's use it wisely. So, kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. For private readings and spellworks, you can message me on my personal Facebook. The link is in the description below. I have the cards na para sa sa extended readings natin. If you want to know kasi medyo nagulat lang ako doon sa cards. If you want to know the message, you just need to click the join button sa baba to have access to our extended readings. And for sa mga gusto po mag-send po ng donations nila, you can use the thanks button sa baba. GCash and Maya is available. Numbers na bottom of the screen. Aquarius, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula po sa Trinidad Benguet, kasama po ang Mikay Noodles sa tulog na tulog. You have a great day and keep safe. Bye for now.